Welcome back sa Ride with Ryan. Today, nandito tayo sa Toyota Marikina para tignan itong Toyota Ative. Lahat yan titignan natin. Interior, exterior, at performance. Malay mo, magustuhan mo, di ba? At least, may idea ka na. Kaya naman samahan mo ako hanggang sa huli. Kwentuhan lang tayo dito. Una sa lahat may apat na variant itong Toyota Ative at itong nasa harapan natin ay yung top of the line na hybrid electric. Sa front fascia pa lang, mapapansin mo na may modern and slightly sporty vibe ng Toyota Ative. Hindi siya aggressive tulad ng ibang Toyota models pero may clean and confident look. May pagka-slim type ang profile headlight nito. Kita mo rin yung sharp contour niya sa upper portion ng headlight housing. Kaya kung pagmamasdan, nagkaroon siya ng premium character at hindi siya magmukhang plain economy sedan. Sa lower portion ng headlight, kita mo na meron siyang functional air vents. Hindi lang naman ito display. Nakakatulong ito sa cooling performance habang maintaining ang refined and uncluttered look sa bumper area. Yun naman dito sa hood, meron siyang character lines na papunta sa grille. Hindi siya masyadong sculpted pero enough lang para hindi maging flat ang dating niya. Para sa akin, nag-apply si Toyota ng design language that feels more mature, deliberate, at well-balanced. Pag pinagmasdan mo yung front fascia, hindi ito basta basic lang. May noticeable design resemblance siya sa Toyota Camry. Makikita din na mas refined at elegant ang visual identity niya. Yung ganitong design approach ng Toyota, malaki ang potential niya para sa mga practical buyers na naghahanap ng sedan that feels premium for its segment. Perfect ito for daily commuters, small families, and even first-time car owners na gusto ng hybrid technology without going full electric. Ang biggest highlight kasi nito, syempre, is the hybrid electric vehicle. Ibig sabihin, may combination siya ng gasoline engine at electric motor, which result mas matipid sa gas at mas tahimik sa andar at smoother acceleration lalo na sa city driving. Dahil nga hybrid electric, exempted na rin ito sa coding. Pumunta naman tayo sa side profile. Makikita mo agad na proportion ng katawan ng Ative. Compact sedan siya pero hindi siya mukhang maliit. May isang main character line na nagsisimula sa headlight papunta sa rear tail lights. Ito yung nagbibigay ng continuous flow sa design, which also enhance yung visual elongation. Patungkol naman sa rims and tire specs, makikita na multi-spoke pattern ng alloy rims nito. Hindi siya over-design, malinis at bagay siya sa hybrid identity niya. Yung tires naman typically fuel efficient oriented. Ibig sabihin, optimized for lower rolling resistance which helps sa fuel economy. Equip ito ng 195/60 R16. Bridgestone tires na ikopya ang gamit nito. Yung wheel and body ratio tama lang. Hindi siya mukhang underwheeled at hindi rin siya oversized. Balance siya for subcompact sedan. Ventilated disc brake sa harap at solid disc brake naman sa likod. Itong top of the line lang ang naka-disc brake sa likod. The rest of the variant ay naka-drum brake na. Dito pa rin sa side profile, unang mapapansin mo is the proportion control. Hindi siya mukhang nose heavy at hindi rin bitin sa likod. Yung relationship ng hood length, cabin area, at trunk section ay well distributed na nagbibigay ng more stable and mature stance. Yun naman mga window line niya, malinis ang execution. Slightly upward ang angle papunta sa rear and giving dynamic look without being aggressive. Body color ng mga door handles at sa side mirror, power folding, power adjustable with side turn indicator. At dito na rin nakaposisyon ng isa sa apat na 360-degree camera. Lumipat naman tayo dito sa likod. Dito mapapansin mo na mas refined ang design kumpara sa mga older generation small sedan. Simple ang rear bumper, pero yung portion niya may sculpted detail na nagbibigay ng konting form at structure sa likod. Yung shape niya medyo horizontal din, matching dun sa kanyang front headlight. May clear lens element at clean internal design para sa brake light, reverse light at signal light. Sa trunk naman mapapansin mo yung mga lip contour niya. Hindi siya spoiler type pero may slight upward curve that adds character. And of course yung kanyang Toyota badge. At usually may HEV badge para malaman na hybrid variant ito, which is located nga dito sa right side. Kung pagmamasdan ko yung upper and lower part dito sa Vios Ative, mostly ay body colored, kaya maintain lang ang overall look. Mas maganda yung character niya pagdating sa gabi. May reflector sa lower sides for added visibility. Hindi siya flashy, pero cohesive sa overall design language ng sasakyan. Hindi siya masyado maraming plastic cladding. Enough lang sa pagiging sedan niya. Yun naman sa overall dimensions, meron itong 4,425mm in length, 1,740mm in width, at 1,480mm in height. May minimum ground clearance ito na 160mm at wheelbase na 2,620mm.
Kung safety and security lang din naman ang usapan ay hindi din naman magpapahuli ito dahil equipped siya ng Toyota Safety Sense. Nandyan ang pre-collision system, automatic high beam, lane tracking assist, lane departure alert at adaptive cruise control. May blind spot monitor na din naman at rear cross traffic alert. On top pa yung vehicle stability control, hill start assist control, anti-lock braking system, active traction control, may clearance at back sonar na din naman at camera na panoramic view monitor. O maliwanag yan ha, sumunod naman natin tignan ay ang interior. Sa interior, mapapansin mo agad na mas elevated na ang cabin execution compared sa traditional entry-level sedan. Hindi na siya yung typical na basic economy interior. Kumbaga, mas wide na ang visual feel. Yung design lines dumadaloy from left to right, giving the cabin sense of openness. Hindi siya cluttered, minimalist ang arrangement ng controls, and everything feels logically placed. Driver focus ang orientation, madaling abutin ang infotainment, climate controls, at steering mounted buttons without stretching too much. Check naman natin itong driver seat. Una nang mapapansin na hindi ito naka-power adjustable seat. Isa itong 6-way manual adjustable seat. At yung sa passenger side naman ay 4-way manual adjustable seat. Dahil nga 5'7" ang height ko, aayusin natin siya according sa driving position ko. Patungkol dito sa steering wheel, maganda yung grip niya at may thumb rest na rin naman. Naka-leather wrap at naka-electronic power steering na. Sa left side, naka-position yung control para sa instrument cluster. Sa right side, nandito yung switches para sa mga adaptive cruise control, drive mode, at sa lane keeping assist, at iba pang mga relevant buttons. At isa pang advantage dito ay naka-tilt and telescopic na para mas makuha pa ang driving position natin. Naka-leather seats naman na. Yun naman sa sitting comfort, enough yung support niya for daily city driving. Maganda yung visibility sa harap at hindi siya masyadong nakalubog sa cabin. Kumbaga yung sitting posture feels neutral and ergonomic. May mga stitching details din and seat pattern for additional visual texture para naman hindi magmukhang plain. Itong top of the line lang ang naka-leather seats. Yung ibang variant na ay fabric. Yun naman dito sa may lower portion ng driver seats, andito yung switches ng traction control, EV mode, headlight control, at parking sensors. Tapos may ejectable cup holder dito sa left side ng dashboard. Dalawa yan, meron din yan sa passenger side. Hatakin mo lang para lumabas. Tapos dito naman sa ilalim located yung lever ng trunk at yung sa gas tank. Yun naman sa kanya mga door side panel ay soft touch leather material naman ang tatamaan na siko mo. Sa armrest portion, natural yung hand placement mo pag ginamit mo yung power window switch. May mga black accent na parang naka-diamond pattern at more on hard plastic material ang mapapansin dito. May integrated door pocket sa lower section for water bottles or small items. Hindi malalim ng sobra pero practical for daily use. Sa rear door panels, usually mas simple compared sa front pero consistent pa rin ang design. Hindi siya mukhang bulky. Slim ang overall profile which helps maximize yung cabin space especially sa rear passenger. Dito na rin sa itaas nakaposition yung kanyang cup holder which normally nandun yun sa may ibaba ng side pocket. Regarding sa infotainment system, equipped na ito ng wireless Apple CarPlay and Android Auto. Nandyan na rin ang Bluetooth connectivity and voice command. Available na ang 6 speakers including 9 dalawang tweeter. 10.1 inches ang display audio at naka-automatic single zone climate control. Push start button na rin naman ang paraan ng pag-on at pag-off na makina nito. May USB port na rin naman na para sa Type A at Type C. On top pa yung pinaka-wireless charger niya at yung 12-volt socket. Yun naman sa shift knob niya ay typical lang din para sa park, reverse, neutral, and drive. Wala rin siya ng sports mode, just a normal automatic transmission. Nandito yung auto hold function at yung electronic parking brake. Yun naman sa center armrest, pag tinaas mo, hindi rin naman siya ganun kalalim. Sapat lang para sa maliliit na accessories. Yun naman regarding sa glove box, hindi naman siya malaki, hindi din siya maliit. Enough lang para malagay yung mga common documents dito. Sa may sun visor, equipped na siya ng parking holder at ng vanity mirror. Pero hindi siya illuminated. Dito naman sa driver side ay wala siyang vanity mirror. Sun visor lang talaga ito. Tapos yung pinakakanyang sunglasses holder at yung dome light na para sa driver at passenger side. Lipat naman tayo sa second row seat. Take note, 5'7" ang height ko. Yung upuan sa harap, yan na yung driving position ko. So yung headroom at yung legroom, maayos pa rin naman nakakaupo dito sa second row seat. Decent pa rin ang legroom para sa height na 5'7". At may extend mo pa rin naman yung mga tuhod mo para sa mas comfort at relax na biyahe. At given ka na rin ng pocket dito sa back seat just in case lang na kailangan mo. Available ang grab handle at may isa akong napansin dito. Wala itong center armrest na combination ng cup holder. Well, actually nagtaka lang din ako. Pag napatingin ka naman sa ilalim, meron na din siyang aircon vents, which is good at dalawa pang USB port na Type A.
Ang impression ko dito sa cabin, minimalist but functional. Sabi ko nga, hindi flashy pero refined at user-oriented ang design. Na sa palagay ko, bagay ito sa mga gustong mag-upgrade from older entry sedan. Na mararamdaman talaga yung step up in the terms of layout, materials choice, and technology integration. Patungkol naman dito sa trunk space or sa trunk capacity, available ito ng 326 liters. Na-maximize niya talaga yung trunk space para sa ganitong subcompact sedan. Kaya mas madali mag-load ng luggage or boxes. Sa loob, cargo floor is relatively flat. Walang malaking hump or irregular na harang na makakaistorbo sa pag-ayos ng gamit. Yun naman dito sa spare tire, parehas siya kung ano talaga yung naka-install dito sa Vios Active. Hindi siya yung donut type na pang-abot lang sa mga vulcanizing shop. Combination na rin yan ng mga emergency kit tulad na lang ng mga spare tire, jack, early warning device, wrench at iba pa. By the way, kung may gusto kayong ipa-review na sasakyan, comment down below na lang at susubukan ko maghanap ng eksaktong variant para sa'yo. May mga food vlog and travel vlog din naman tayo. Ito naman yung SRP ng pinag-uusapan natin. Just in case lang na interesado ka, pwede ka magpa-assist kay Dayan Isguera ng Toyota Marikina. Para dun sa future inquiry mo, i-mention mo lang yung channel name na Ride with Ryan. Yung iba pang mga detalye, nandyan lang sa description, basahin mo na lang. Para makita mo din yung iba pang SRP ng iba pang variant nitong Toyota Active. Isasama ko na rin yung mga email address at iba pang mga contact info. Patungkol naman sa kanyang engine specs, isa itong hybrid na 4-cylinder engine, inline 16-valve na dual VVTi. May cylinder displacement ito na 1,496cc at maximum output na 91 PS at 5,500 RPM. May maximum torque din naman ito na 121 Nm at 4,800 RPM. While yung motor generator maximum output ay 80 PS. May total system maximum output na 111 PS. Gasoline engine na may fuel tank capacity na 36 liters at battery type na lithium-ion. Regarding sa fuel consumption, hindi ko siya talaga na test drive. Pero may nabasa ako, nag-test drive siya from Makati to Tagaytay, nakakuha siya ng 26.7 km per liter. Combined na yung highway at moderate traffic. Nung nag-uphill naman plus heavy traffic, nag-drop siya ng 17 km per liter. Which I think panalo na pagdating sa fuel consumption. Dahil yan naman ang advantage pag naka-hybrid vehicle. Well, yung mga numbers naman na yan, magbabago pa naman yan depende sa driving behavior natin. Labas pa dyan yung traffic condition sa Metro Manila. Kung i-overview natin siya from the design's perspective, hindi lang siya basta functional car. May intentional design strategy na nagpapakita ng hybrid identity na hindi sacrificial sa aesthetic. This might be a solid option for you kung gusto mo mag-step up sa hybrid technology. At the same time, fuel efficient and may konting mga premium touches. While yung interior niya ay ergonomically arranged, space efficient and horizontally structured. O paano? Sa palagay ko napahaba na kwentuhan natin. Like, share, and subscribe. Huwag kalimutan na. Marami pa tayong pagkikwentuhan. Thanks for watching. Bye-bye!